as a pastor, for so many years, we've been ministering to sa mga kabataan. Sige, mas marami daw Tagalog ngayon dapat. So kami ay nagmi-ministeryo sa maraming kabataan. So more than 20 plus years. Okay? 27 years, iba pa yung sa campus namin. Alam nyo ba ang pinakamahirap ministeryohan at ang pinakamahirap na tumulong sa ibang tao, yung may backlog sa loob ng families. Halimbawa, kahit nagtatrabaho na, kahit ano pa yung sitwasyon sa loob sa sitwasyon niya na maganda o kung ano man, still, hindi siya makakope up because ang backlog, it is rooted in the family. Kaya ngayon pa lang gusto ko habang kayo ay lumalaki, para hindi huli ang lahat, ngayon pa lang dapat isettle na natin. Kaya dapat malinaw sa isip natin that Satan is really attacking our family. So, ang ginagawa niya, dinidistort niya ang ibig sabihin ng pamilya, in which it is God who conceptualized family. Remember in Genesis chapter 1, magkakaroon tayo ng konting recap and then continuation sa topic natin. In Genesis chapter 1, okay, in the beginning, remember Genesis chapter 1 verse 1, in the beginning, God created the heaven and earth. So ang context natin, Genesis chapter 1 verse 1 hanggang Genesis chapter 1 verse 31, makikita nyo ang context na is all about creation. Okay? So in the beginning, God created the heavens and the earth. And the earth was formless, the earth was empty, the earth is full of darkness. So ibig sabihin sa simula pa lang, pag wala ang Diyos, ay talagang madilim, talagang empty, talagang null and void. But when the Holy Spirit hover, nung dumating ang Banal na Espiritu, when the Holy Spirit comes, nagkaroon ng kaayusan. Kaya in Genesis chapter 1 verse 2, in the beginning, and God said, let there be light, and there was light. Kumbaga lahat, prepare everything for us. Hindi lang basta light. Nilagyan niya ng morning, nilagyan ng evening. Hindi lang basta nilagyan ng morning, hindi lang nilagyan ng evening. Nilagyan niya ng purpose, bakit siya morning and evening. Kaya nagkaroon ng years, nagkaroon ng days, nagkaroon ng months. At hindi lang yon, hindi lang niya hiniwalay ang morning and evening. For that reason, nilagyan niya ng sky, nilagyan niya ng land. At hindi lang basta sky, hindi lang basta land. Nung nilagyan niya ng land, hiniwalay pa rin niya ang water at saka land. And then, hindi lang yun, nilagyan niya ng vegetation. So, umbaga, lahat, everything has been prepared before the creation of man. And then we will go sa Genesis chapter 1, verse 26, 27, and 28. In Genesis chapter 1, verse 26, it is written, let us make man in our own image and likeness. Okay, let them rule. So, ibig sabihin, ginawa ang lahat ng mga yan, God prepared everything for us, and we have been created in His image and likeness because we need to rule. Let them rule over the fish of the sea and the birds of the air and every living creature that crawls on the ground. Ang maganda doon, merong Genesis chapter 1, verse 27. And then nakasulat doon, so God created man in His own image. And in the image of God, He created man, male and female. Say it to your neighbor, male and female, He created them. And because God created male and female, it is God who created them. And then what happened? And God blessed them and said to them, be fruitful, increase in number, fill the earth, subdue it, rule over the fish of the sea and the birds of the air and every living creature that crawls on the ground. Kaya papansinin nyo, yung sa sequence na yan, doon natin makikita kung ano talaga ang design ng God. Si Lord, nag-design siya at nag-create siya. At hindi lang siya basta nag-design, hindi lang siya basta nag-create. Siya ay naglagay ng purpose at siya ay naglagay ng meaning. So hindi lang siya basta nag-create at kayo na bahala kung ano ang purpose and meaning.
So sabihin mo sa katabi mo, si Lord may ginawa at alam niya ang purpose and meaning. Sabihin mo sa katabi mo. So kaya kailangan bumalik tayo sa Genesis chapter 1 para makita natin, ito yung design ni Lord. Ito yung creation ni Lord. So, hindi natin pwedeng pakialaman, kaya dapat good steward tayo kung ano ang design, kung ano creation. Pero hindi lang siya nag-design, hindi lang siya nag-create. Siya mismo naglagay ng purpose, siya mismo naglagay ng meaning. Are you getting it? Kaya hindi lang basta separation ng darkness ng light. Nilagyan niya ng morning, nilagyan ng evening. At hindi lang basta ang goal niya magkaroon ng morning at magkaroon ng evening. Ang goal niya, dahil may morning, may evening, may day, merong months, at merong years. Are you getting that? At hindi lang niya goal magkaroon ng langit at lupa. Ang ginawa niya, may lupa, hiniwalay pa niya sa lupa ang dagat. And then from there, nag-create siya ng mga living creature. Nakikita niyo ba yung sequence? And then everything has been prepared. And now here comes the man. Are you excited that the male and female is coming? Sabihin mo sa katabi mo, are you excited that the male and female is coming? So what is that male and female? It is Adam and Eve. It is not Adam and Steve. Are you getting that? Always remember, kaya nagkaroon ng problema ang mga pamilya natin, unwelcome, so difficult, because yung original design ng Panginoon, yung original creation, dinistort ng man. Kasi iniba ng man, iniba ni Satan, yung purpose and meaning. Merong mga dahilan kung bakit may male and female. Okay? Ang isa sa dahilan noon, procreation and reproduction. Kahit pa sabihin natin, alam mo, nagtataka ako sa mga bading. Wala namang mga uterus yan, wala namang mga ovaryo yan, ba't dumadaming kusa? Alam nyo, kahit nalagyan natin ng ganong klaseng joke, still, that is not the design of God. Still the male and the female. Amen. In Genesis chapter 127 verse 1, it is written, unless the Lord builds the house, the builders or the laborers is in vain. Are you getting that? Okay, ulitin natin ha. Unless the Lord builds the house, its laborers and builders is in vain. And yung sa susunod, unless the Lord watch over the city, the watchman stand guard in vain. Kaya makikita nyo yung family, unit as a family, nakikita doon in Genesis chapter 1, in Psalms 127. Unless the Lord build the house, it talks about the family, the basic unit of the society. And unless the Lord watch over the city, it talks about the community and the nation. Kaya meron tinatawag na Genesis chapter 12, verse 2. And I will make you into a great nation, and I will bless you. I will make your name great, and you will be a blessing. I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse. And all the nations of the earth will be blessed through you. Amen. So kaya hindi natin pwedeng guluhin ang design ng Panginoon because nakatalaga ang bawat pamilya that the nations of the earth will be blessed through you. Amen. Do you believe that your family has that capacity to be a blessing to the nation and to the nations of the earth? Amen? Dapat alam natin na yun ang direction because from the very beginning, it is God who designed everything. Kaya isa-summarize ko kung ano yung nakasulat doon sa Genesis chapter 1 at sinabi ko na sa inyo lahat ng verses para makita nyo ito ang original design. So, God created. Sabi mo, God created. Oh, it is God who created. He is the author. Amen. Amen? So, God created. Ito pang pangalawa. When God created, He prepared everything. He prepared the atmosphere for growth, for fruitfulness, and multiplication. Kaya yun yung shinare ko sa inyo kanina. Right? Naalala yung shinare ko sa inyo?
In Genesis chapter 1, from 1 to 31, kinreate niya ang lahat para bago dumating in Genesis chapter 1, verse 26, 27, and 28, everything is ready. Kaya po nung dumating ang Genesis chapter 1, verse 26, 27, and 28, naglagay na siya ng mandate. Ang mandate, be fruitful, increase in number, fill the earth, subdue, and rule. Are you getting that? So di ba sinabi doon, rule over the fish of the sea and the birds of the air. Ang nangyayari, tayo, hindi man na tayo makakain ng lapu-lapu, ng mga mamahaling isda. Mukhang hindi kayo makapag-rule. Sino dito, puro galunggong, sardinas. Nakasulat doon, rule over the fish of the sea. Sino dito may paboritong isda sa mundo na hindi pa natitikman? Come on, you take dominion. Come on, you rule. Amen? Ano ba gusto nyong isda? Nakakain na ba kayo ng pigeon? Nakakain na ba kayo ng mga kalapate? Ay, mahal yun. Duck, baka duck hindi pa rin kayo makakain. Oh my, you're so poor. It's not the design of God. You are distorting the design of God inside the family. Sino dito nakakain na ng duck? Anong duck yan? Duck ng kapitbahay. Baka anong duck lang yan? Peking duck? Okay? Baka ano lang duck ni Mang Iking lang yan So I want you to know na God designed you na nung kinreate kayo as a family, kaya gusto kong makita nyo to. Ayoko makita nyo ang pamilya nyo na poor. Ayoko na makita nyo ang family nyo na walang kahihinatnan, na walang patutunguhan, na hindi aasenso, na hindi magkakaroon ng sariling bahay. Sino dito, hindi lahat yon ikaw mangyayari? Alam mo, magkakaroon ka ng sariling bahay. Taas ang kamay. Okay, kasi kung hindi nyo yon iisipin at hindi yun na nasa isip nyo, ibig sabihin, distorted ang tingin nyo sa family at kung paano sinimula ng God ang pamilya. Sino dito, alam mo, you will experience all the good things in life. Yeah? Because God made that atmosphere so that it will be sustainable. Okay? Magiging sustainable. Tapos, magiging sufficient. Okay? Tapos, magiging stable. Sino dito, sustainable na? Tapos, suitable. Suitable, sustainable. O yung family, sige, taas ang kamay. Yung family nyo ba ay suitable, sustainable, sufficient, susceptible? Lahat ng S, nasan nyo na? Stable. Sino? Lahat ng S na yon, dapat ang inclination nun sa growth, multiplication, and fruitfulness. Dapat tayo mismo walang paglagyan ang hindi magagandang bagay sa buhay natin. Because yun ang disenyo ng Panginoon. So ulitin ko, kaya lang dumami ang mahirap sa Pilipinas, dumami ang mahirap sa maraming bansa, kasi po na-distort kung ano ang ginawa ng Diyos from the very beginning about the family. Are you getting it? Amen. So uulitin ko, it is God who created. Number 2, God created male and female. Okay? When God created, He made all things, that atmosphere of fruitfulness and multiplication for you. When God made male, He made male to lead and to love. Sabi mo, uy, maglilid ka pala, saka magla-love, lover. Hindi ka lang liver lover, lover boy ka talaga. Sabihin mo sa katabi mo, maglilid ka pala, saka magla-love. Kung may lalaki kang katabi, maglilid at magla-love. Ang women naman, kinreate, maging suitable helper at maging submissive. O tignan nyo, baka nagulo tayo. Okay? So nung kinreate ng Lord ang male and female, hindi lang basta God created male and female, but when God created male, He created male to lead and to love. Diba? Husband, love your wife, remember? Amen? Okay, asan yung mga lalaki dito? Taas ang kamay. Okay. Siguraduhin yung lalaki kayo, Huwag you need to put that in your mind.
na kayo ay lalaki at sure kayo dyan. Pag hindi kayo stable sa pagiging lalaki nyo, saan pa kayo magiging stable? So you are unstable because a double-minded man is unstable in all he does. So hindi ka sure. Pag titingnan mo, gusto ko maging babae, gusto ko maging lalaki. Gusto ko naman talaga maging lalaki. Bakit parang natrap ang puso ng babae sa aking katauhan? Come on, that's trash. That's garbage. Amen. Kailangan sabihin namin sa inyo to kasi ito ang nakasulat sa Bible. Are you getting that? Not because we are against sa kung saan o kung sino. O kung sino mang gustong magkaroon ng karapatan. We love all the people in this world because the people in this world are just male and female. Satan just distorted everything. Amen. And there are people who misled people na ibahin ang purpose, ang meaning. Lalo yung mga tao sa media ngayon. Na sila ang palaging nakikita sa television at pinaniniwalaan natin. Tama po ba yon? Am I right? Alam niyo po, for your information, meron po kayong nakikita sa TV na pinipilit niyang ipaglaban ng kanyang karapatan, pero hindi niyo alam, may AIDS po siya at hindi sinasabi sa public. Yeah. And sooner or later, you will know who that person is. A very well-known. Pero palagi nilang pinaglalaban. Gusto nila, bitbitin nila sa hukay yung ibang mga tao na kung saan sila. Alam mo kung aayusin nila ang buhay nila, bibigyan sila ng pagkakataon na pumili para ayusin ang lahat because they already experience yung ganong sickness. Alam nyo, pipiliin pa rin nila maging maayos. Kaya lang, they were already trapped. Because if a man remains stiff-necked after so many rebukes, you will soon be destroyed without remedy. Amen. Amen? Sino dito ulit yung mga lalaki? Please lang, wag na kayong mag-isip na magpalit. Yan na yon. Ganyan ka talaga. Si Lord may purpose, si Lord may meaning dyan. Wag mo nang baguhin. You are perfect being a man. Amen. You are perfect. You're wonderful. You're gorgeous. We love you being a man. Right? At kung wala kayo, saan na kami? Tama? Paano naman malalagyan ang bahay bata namin kung wala kayo at gusto nyo rin maging babaeng katulad namin? Saan naman tayo kukuha ng maraming similya niyan, di ba? Is that right? Come on. Amen. Do you understand? Hindi lang tayo kasi ginawa para maging male and female. Kaya dinisign yan para mag-reproduce. At kung sasabihin nyo na gusto nyo magsama, babae sa babae, lalaki sa lalaki, ano na ipoproduce? Saan? Ano gagawin natin? Kaya ngayon, marami ngayon gusto na lang nila hayop. Right? Alam nyo, marami ako nakikita so disgusting. It's really an ill. Right? Dumarating ang point, mas mahal na nila yung pet nila, ayaw na nila ng tao. Gusto nila male and pet, ganon. Male and beast. Diba? So dumarating ang point, masyado nang nag-overboard. In which yun ang palagi nang nakikita. Kaya you need to be very, very careful na pag ang pag-ibig nyo ay napupunta na sa pet. Sino dito pet lover? Pero palaging may kaaway. Ayaw kausapin ng misis, gusto na kausapin ng pet. Kaya may asawa para kausapin, amen? Sino mas gustong kausap ang pusa kaysa sa pet? Pusa kaysa sa asawa? Sino dito may cat? May dog? O yung iba kinakausap nila, lizard. Sabi ito talaga, yung habang nakahiga, sabi, itong lizard na to, kilala nanay ko kilala tatay ko o kaya kilala asawa ka. Pareho silang gumaganon. So now you know the reason. And when God joined male and female, they cannot separate. Because in Matthew chapter 19, inaffirm din doon that God created male and female. And when God created male and female, they will join.
And when they join, they can never be separated. Amen? So in Genesis, go back to Genesis chapter 2. Now man is the bone of my bone. Genesis chapter 2. Now, and the man said, she is now the bone of my bone and the flesh of my flesh. And the man would leave the parents, the mother and the father, to cleave to the wife. And they will become one flesh. Are you getting that? Na-summarize ba lahat? Nauntindihan nyo ba ang Genesis chapter 1? Amen? So now, because naintindihan na natin ang Genesis chapter 1, yun ang principle na kailangan na unawain natin sa buhay. Kaya alam nyo, as a church, yun ang role natin. Kung yung mga tao sa labas naniniwala sila sa mali, I think tayo, kailangan manindigan tayo sa tama. Amen? Can you say amen with me? Okay? We are not against anybody, but alam naman natin yung fruit na nire-result nun. Ewan ko, correct me if I'm wrong, there is an instance na merong isang grupo ng scientists, ewan ko kung nabalitaan niyo to may isang grupo ng scientists na nakasakay sa isang airplane, na bumagsak yung airplane na yon. At kiniklaim nila na almost nakita na nila, nakuha na nila at naaral na nila ang cure sa HIV. Na ano niyo ba yon? Nabalitaan niyo ba yon? Sino nakabalita? Yeah? Kailan lang yon, right? So kayo po, hindi niyo po yun nabalitaan? Wala pong nakabalita. Okay. For your information, bumagsak po yung eroplano na yon. At meron pong matinding revelation. So pag nakakuha ng cure sa HIV, so alam nyo na ang gagawin nila. Okay? So mas lalo nilang ipopromote anyways, kung ano man ang gawin nila, may cure naman. Remember, ang HIV, galing din yon sa distortion. Man to animals. Is that right? So palala ng palala ang distortion ngayon, man to man, woman to woman. So tayo, pinipilit lang natin tanggapin yon because it becomes a culture, a norms, becomes an accepted behavior, accepted belief system. Pero mangyari man sa pamilya natin yon o hindi, still mali pa rin yon. Amen? Amen? Alam niyo po kami, may pamilya rin kaming ganun eh. Pero I'm glad nung tumatanda na yung tito ko. Kasi I was raised in that environment, homosexual environment. Kaya po ako rin po, engaged din po ako sa ganon before. So hindi kayo maniniwala, I was engaged in homosexuals. So, yun ang environment ko. So I'm glad na yung tito ko ngayon may asawa na. Alam niyo po ba ang nagpalaki sa akin ay homosexual? Araw-araw ng aking buhay, bata pa lang ako, tuwing gabi, ilalabas ako noon, tapos siya mag-aalaga sa akin, pupunta kami sa plaza. Kaya, I love them. I know. Even pupunta ako sa parlor, alam niyo po ba, kinakaibigan ko sila. I want them to feel that I love them. Kumbaga, it's not because I don't want them to be a homosexual, but I love them as a person. Amen? Kinukwento ko pa nga sa kanya, alam mo ba ang nagpalaki sa akin, isa sa nagpalaki sa akin? Yan, yung katulad mo. Kaya alam mo, love ko kayo. Tapos tinatanong ko na yung history, tapos nakikita mo mga iniwan, naging prostitute, napabayaan ng pamilya. Kaya you will trace, kaya sila nagkaganon for some reason. Pero do you think pwede pa rin natin silang matulungan? Amen? Kaya it's not about yung right din natin to be male and female. Kasi sila, di ba, may mga gay right, may lesbian right, may mga andami-dami, mga transgender, lesbian, so andami-dami nagkiklaim ng right. So whatever this, tayo din nagkiklaim man's right, women's right.
So whatever, ang importante, we love them, yun lang naman ang common para matulungan natin sila. Amen? Kaya kung it's not all about tama o mali tayo, pero alam natin, ito yung biblical foundation and we need to go with this. Amen? Kaya kaya nating manindigan. Are you getting it? Not because of we love them or hate them. No, it is the Bible. Alam po natin na pag naayos ang lahat, ma-experience nila ang fruitfulness and multiplication at maayos na buhay. Okay? Kasi alam ko each and every one of us merong ganon sa pamilya. So it doesn't mean na i-hate natin sila. Hindi yon. Dapat mas lalo nating i-extend ang love ng Lord sa buhay nila. Amen? Okay. So ngayon papasok tayo, i-bridge natin yung Sino memorize pa ang 10 Commandments? 10 Commandments. In Exodus chapter 20, sino taas ang kamay? Christian ba kayo? Nagkamali yata ako ng lugar na pinagpipreachan. Okay? Alam ko na lang. Siguro sinamarize nyo na, no? Nasa New Testament na kayo. Kaya naandun na kayo sa Matthew chapter 22, verse 37, 38, and 39. Memorize nyo. Ay, salamat. At isa dito pa ako. Okay? So makikita nyo, Matthew chapter 22, verse 37, 38, and 39. It's written, love the Lord your God with all. Okay? It's with all your heart. So with an emphasis. Very emphatic, with all. With all your heart, with all your soul, and with all your strength. Okay? In parallel to Exodus, that is Exodus chapter 20, the 10 Commandments from 1 to 4. Okay? That is the first and the greatest commandment. And the second is like it, love your neighbor as yourself. Kaya may commandments sa 10 commandments, yung 5 hanggang 10. Naintindihan niyo na? Okay. So kaya siya naging summary. So kaya kung papansinin natin in Exodus chapter 20, I think beginning verse 2 ba yun? So please check. Okay, in Exodus chapter 20, makasulat doon, I am the Lord your God, who take you out of Egypt and out of slavery. Okay, out of Egypt and out of slavery or out of bondage. Tapos, kaya nakasulat doon, so there will be no other God before me. Tapos, ano yung pangalawa? Ano yung pangalawa? Do not make yourself any idol, sa ibang message, sa ibang version, any image, sa ibang version, any graven images. Are you getting it? Because when you do that, nakasulat doon, you will worship and you will bow down. And when you worship and when you bow down, even to the second, to the third generation, I will hate. So affected ang second, the first, the second, the third, the fourth generation who hate God. And to those who love God, who only worship God and bow down to God, even to the 1,000th generation, he will love and will be faithful. Okay, yun ang summary nung verse na yon. Tapos, anong pangatlong commandment? Do not use the name of the Lord thy God in vain. Or sa ibang translation, do not misuse the name of the Lord. Okay? Kaya hindi po pwede na, ay Diyos ko po, hindi kayo pwedeng ginagawa niyong bukang bibig. Tapos, praise the Lord, hallelujah. Pag may nahulog na papel, ay, praise the Lord. Ay, hallelujah. Diyos ko po, you don't do that. You're getting it? Okay? Amen. Because during their time, ang pangalan po ng Panginoon ay hindi basta sinasambit. May reverence po. Amen? Kaya again, do not use the name of the Lord thy God
in vain. Tapos po, ano po yung pag-apat? Remember the Sabbath day. At hindi lang basta remember the Sabbath day, you keep it holy. Amen? Kaya po tayo nag-church. Kasi sinabi po ng Panginoon, 6 days I work, 7th day I rested. So I make this day a holy day, a Sabbath day. So I made a day, a Sabbath day, you make it holy. So we need to put reverence yung araw ng samba po natin. Kaya po hindi po biro na hindi po tayo sumasamba at meron po tayong isang araw na hindi sumasamba sa Panginoon. Talaga pong tayo po ay sasamba sa Panginoon. Amen. Is that right? Kaya po sa atin, Sunday is a holy day. Hindi mall day. It's a holy day. Kaya po, kung ang isang araw, simula pa lang po sa umaga, nag-e-equipping tayo, tapos po nag-attend kayo ng service, tapos po nagse-cell group kayo, tapos po pinag-uusapan natin ng Diyos, tama lang po yon. Huwag po nating sasabihin na, ano ba naman to? Ito na nga lang ang pahinga ko, to Sunday, ito na nga lang tayo maglalaba ko. Alam nyo, tignan nyo po doon sa 10 Commandment, walang gagalaw ng labahin, nakasulat po doon. Walang mag-aalaga ng hayop. Basahin niyo po. Tinranslate ko lang po na mas mauunawaan niyo. Pero yun po ang katotohanan. Kaya po, pag kayo po ay nakasanayan natin, we keep our day, this Sunday, our Sabbath day, holy, tama lang po yun. Amen? Sino dito masaya? You keep Sabbath day holy. Amen? Kaya ang Sunday, it will never be taken away from you. Talagang ipaglalaban nyo. Yung iba nga po, may ibang araw yung Sabbath day nila. Talaga yun, hindi mo matitinag. Talagang pag nag-apply siya talaga ng trabaho, ay ako po kasi ganito, tuwing ganito pong araw, ay talaga pong oras po ng pansamba namin, okay po ba sa inyo? Kung hindi po kayo okay, hindi po ako papasok sa trabaho nyo. Hindi po ako pwedeng maging empleyado nyo. Tatanggapin nyo po ba ako o hindi? Ganun lang sila kasimple. Kasi alam nyo, nung ako ay high school, may mga classmate ako. Alam nyo, nakakatawa. Kahit sila po ay mga tomboy, alam nyo po, pag oras ng pansamba nila, natatawa ako sa kanila, nakabistida talaga sila. Sabi ko, okay Ay, baka ka, talaga kong maglakad. Sabi ko, you're cute. Nice. Pang-asar namin sa kanila yun. Wala silang magawa. Kasi, Sabbath day, kasama yun sa Sabbath day nila eh. Are you getting it? Kaya, kayo huwag kayong matatakot kasi it is something for you. Gusto nyo ba 7 araw, trabaho lang kayo ng trabaho? Meron kayo dapat pinaghuhugutan. At yun ang ating Panginoon. Amen? Kaya nga ang topic natin ngayon, priorities. Actually, kaya sinimulan ko po sa 10 Commandments kasi po ang topic natin, priorities. Ano ba yung priorities natin? Kasi importante na alam natin sa simula pa lang, si Lord talaga ang priority natin. Sino dito si Lord ang priority natin? Sa family, kaya nga it is God. Without God, nothing has been created that has been made. Without God, everything is without form. Everything is empty. Everything is full of darkness. Meaning, everything is null and void. Kaya si Lord nagpakita siya sa atin ng guidelines. Kaya Sabbath day, dapat tayo, pinopromote natin, Sabbath day, kahit may labahin ka, Sabbath day. Sunday para kay Lord to. Kaya ngayon, di ba, dinadala natin ang pamilya natin sa loob ng sambahan, hindi simbahan. Amen? Amen. So, wag niyo say, magsisimba ako. Parang iniisip niyo, may papasukan lang kayo. Kayo ay pumapasok sa sambahan. Ibig sabihin, tayo po ay sasamba sa ating Panginoon. Amen. Okay, ano yung 4 na yon? First, you shall not worship any other gods beside me or before me. Ano number 2? You shall not make any idols, any images, or any graven images. Number 3,
You shall not use the name of the Lord thy God in vain, or you shall not misuse the name of the Lord. Ano number 4? Remember the Sabbath day and keep it holy. Ano yung number 5? Ayan na. Because you made God the first and the greatest, eto na, makakapasok na tayo dito. Kaya mapapansin nyo, bakit sa loob ng pamilya nagkakaroon ng kaguluhan? Nagkakaroon ng disrespect sa loob ng pamilya. Parang mga magulang, nababastos, tapos nagkakaroon talaga something is chaotic inside the family. If we will not put God first, which is the first and the greatest, the 10 commandments 1 to 4, hindi po natin magagawa ang 5th commandment. What is the 5th commandment? Honor your father and your mother. Because when you honor your father and your mother, there is a promise. A promise of fruitful, meaningful, long life. Eh sino naman dito ang maloko sa mga magulang? Ang ibig sabihin, kukunin na agad kayo ni Lord. Pwede naman pahabain ang buhay nyo, pero mahihirapan kayo. Kasi wala kayong blessing ng parents nyo. Sino dito masarap palang mag-obey sa parents? Masarap palang mag-love sa parents, taas ang kamay. Kasi lahat tayo ay may parents, amen? Hindi ko mo tumanda na tayo, wala na tayong parents. Kasi maraming nangyaring ganon. Ako ay matanda na, parang dahil tayo ay magulang na, o tayo ay naging lola na, tayo ay naging grandma na, mukhang nakalimutan natin na tayo pala rin ay anak. Sino ito hindi nakakalimot na siya ay anak? Sabi mo, anak ka, child ka pa rin. Huwag mong kakalimutan. Kaya ka pala ang bilis mong tumanda, para kang palaging mukhang ampon at may pinaglalaban, hindi ka na pala anak, nakalimutan mo nang maging anak. Are you getting what I mean? Are you getting what I mean? Kita mo yung katabi mo, pag nawawala na yung ngiti sa mga mata niyan, patay na tayo dyan. Mukhang may problema yan sa magulang niya. Mukhang meron niyang rebellious spirit. O, tingnan mo, sabihin mo sa kanila, I minister healing on your life. Okay, bumalik ka sa sinapupunan ng nanay mo. Okay? Irespeto ang mga magulang kahit ano pang mangyari, ano pa ang nangyari. Because maybe your one move of good things, it will make a difference. Is that right? Minsan may nagsabi sa akin, kasi pastora, hindi mo kilala mga magulang ko, ganito nangyari. Alam mo, sabi ko sa kanya, mahirap kasi i-measure yung gravity, yung magnitude, at yung kung ano talaga, yung nangyari doon eh. Pero one thing for sure, pag gumawa tayo ng maganda, we will sow what we reap. Amen? Sowing and reaping, we will reap what we sow rather. Is that an amen? Sino dito kahit ang pangit-pangit na nangyari, magtatanim ka pa rin ng maganda? Taas ang kamay. Loko-loko yung tatay ko. Magtanim nga ako ng mas loko-loko para mas loko-loko makita niya. Kala niya siya lang ang loko-loko sa buhay, Mas loko-loko ako sa kanya. Tingnan lang natin kung sino tatagal. Tumatanda na siya, mamamatay din siya. Kung magaling siya magmura, mas magaling ako. Maraming gumagawa ng ganon. I-try nyo naman iba. Alam kong yung iba sa inyo may mga extreme na situation. Pero magtanim kayo na maganda, aanihin nyo yon. Sa akin, it doesn't matter kung pangit ang ginawa sa akin, in spite na maganda ang ginagawa ko, what matters is maganda yung tinatanim. Amen? Sino dito happy na nagtatanim siya na maganda? Sino dito nagre-regret? Ang ganda pa naman ng mga ginawa ko sa'yo. Nay, nakita mo naman, nag-working student ako, Nay. Nay, nakita mo naman, kahit working student ako na nagbabayad ng tuition fee, binibigyan pa kita ng pera. Tapos minsan lang uuwi ako, mamurahin mo pa ako. Wala kang kwentang ina. Mamatay ka na. Di ba? Parang, sa totoo lang, yung iba sa inyo, hindi yun masabi, pero nasa puso niya yun. Sana mamatay ka na. Wala kang kwentang nanay, wala kang kwentang tatay. Huwag kayo masasanay sa ganong pattern. Amen? Masanay kayo, pag may pangit na inilalabas, doblihin nyo ang maganda. Kasi walang pangit na nananalo.
Ang maganda lang ang nananalo. Amen. Sino dito happy? Kahit pangit ang nangyayari, importante, maganda tinatanim natin. Amen? Kasi alam nyo, pag ginawa nyo yan sa loob ng pamilya nyo, magagawa nyo yan sa labas. Kaya makakita kayo ng mga tao, parang palaging galito sa mundo. Kasi sa loob ng pamilya niyan, yun. Everything is rooted in the family. Amen? Even sa church, naku po, bakit anong nangyari dyan? Ba't parang galit sa mundo, parang lahat inaaway, parang palaging may karapatan. Ayun, makikita mo, nagro-root yan sa family. Kaya kailangan i-heal kung ano man ang situation niya. Amen? Sino dito nakakakita na meron talagang yung mga kasama mo, yung katabi mo, ka-cell group mo, may problema sa loob ng pamilya? Meron? Kaya wag rin kayo magtaka na mahirap silang alagaan. Okay? Kasi nasa loob yun ng pamilya. Pero sino nga dito committed na because alam natin na na-distort ang meaning ng family sa loob ng mismong pamilya, willing tayong tumulong? Sino dito committed to help other families? Huh? Willing? Sino dito committed to help your parents? Committed to help your brothers and sisters? Ako, marami rin ako na-experience na ganyan. Pero sabi ko, alam nyo nung dumating ang point, talagang ang dami nangyari sa akin, talagang hindi maganda, as in. Alam mo, nandun ako sa loob ng bahay, nasa kwarto. Talagang tumutulo yung luha ko. Pero maayos akong umiyak ka. Hindi yung, alam mo, bakit nila ako ginanto? I don't do that. Kung meron man, yung pang famas, yung bilang na bilang. At saka dapat alam ko lang kung saan papatak, ha? Saka dapat hindi ka lalong masisira. Yung sa tuwing umiiyak ka, you have always a prayer in your heart. Diba? It's good? Meron ba kayo palaging prayer sa heart niyo for your families? Sabi ko, Lord, wala akong itatanim na pangit. In spite na I did everything, lahat ng maganda, everything. Ito lang po, ang kapalit nito, salvation ng family ko. Sino dito kahit na maging Flor de Lisa ka pa, kahit na ikaw pa yung inapi, sino yun, si Judy Ann? Flor de Luna kasi matagal na, panahon pa namin yun eh. Diba? Yung mga nasa telenovela na mga inaapi, kahit ikaw pa si Marimar o kung sino ka man, yung napansin mo na bakit ang buhay mo pang telenovela. Pero still ang masasabi mo, is still you will help. Amen? Still happy to serve. Gusto ko masaya kayo na nilagay kayo ng Panginoon dyan sa pamilya na yan. Amen? Yung makikita ng mga magulang mo na may anak ako at maaasahan ko tong anak ko. Minsan pag may kina-counselan ako, sasabihin ko sa kanila, ang nakikita nyo lang kasi yung galit ng mga magulang nyo, pero hindi nyo alam kung anong pinagdadaanan nila. Is that right? Because we expect too much from our parents and from the elders. Pero dapat makita natin na hindi nyo alam kung anong pinagdadaanan. Kasi hindi naman lahat nila sinasabi. Tama po ba yon? Kaya gusto ko, you always honor your father and your mother. Tapos yung sumunod nun, do not murder. Do not commit adultery. Do not steal. Do not bear false witness against your neighbor. And do not covet. Yung 10 na yan na do not covet, nakasulat dyan, do not covet the wife of your neighbor. Do not covet anything na gamit ng neighbor mo, your neighbor's goods, your neighbor's house, your neighbor's wives, your neighbor's maid servant, your neighbor's anything na meron ang iyong neighbor. Kaya kung mapapansin nyo, from fifth to last, it's all about loving people. Amen? Amen? So kaya, the 10 Commandments has been summarized.
pero it's good to memorize. Amen? Is it good to memorize the Ten Commandments even though we summarize it? In Matthew chapter 22, verses 37, 38, and 39, it was really summarized. But it is good to memorize Exodus chapter 20. Amen? Sino dito memorize na ang Exodus chapter 20? Para mas specific, right? Are you happy? Ha? Na-enjoy nyo ba? Kaya ngayon bibigyan ko kayo ng life application. Actually, mabilis lang to yung first. Acronym kasi siya. FIRST. At dito tayo mag-end. Kasi naintindihan nyo na ang Ten Commandments. Naintindihan nyo na ang original design in Genesis chapter 1. Ngayon, madali na lang yung first. Una-una, FIRST. Pag sinabing F, ano yung F? Pwede nyong ilabas yung F. Ano yan? Yung palaging pinag-aawayan. Yung palaging pinaghihirapan. Finances. Okay? Kung mapapansin nyo, pag hindi si Lord ang una, tingin nyo, ano ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng pag-aaway-away sa loob ng pamilya? Napakalaking porsyento na dahilan kung bakit ang pamilya ay na-deteriorate, nagkakaroon ng malaking problema, it's because of finances. Sa finances, it's not all about having money or having not. It's not having much, it's not having none. It's all about, ano ba vision mo? From there, in Matthew 6:33, when you seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Sino dito yung all these things gusto? Sino gusto all these things? Come on, remember in Genesis chapter 1, you are fruitful. You will increase in number. Ibig sabihin, dadami pera mo. Amen? Pag sinabing increase sa lahat ng area, sino dito may bank book? Sino dito palaging zero balance? O maintaining balance? Or out of balance? Or imbalance? So lahat na lang ng klase, pwera na lang ang pag-i-increase. Sino dito, this year is a year of multiplication for you. Kaya ang finances natin, aayusin natin. Kaya sisipagan natin. Amen? Sino dito magsisipag siya lalo? Kasi may vision ka eh. Alam nyo ang isang tao, kaya lang naman nagsisipag, hindi dahil sa pera. Pag nagsipag ka dahil sa pera, mauubos pera mo. Are you getting it? At matatama rin ka talaga. At darating ang point, ayaw mo na magtrabaho. Kasi kaya ka lang naman nagsisipag dahil sa pera. Kasi palaging nauubos ang pera na pinaghirapan mo. Tama po ba yon? Actually, kahit bigyan ko po kayo ng 1 milyon ngayon, kung wala po kayong vision, ang gusto nyo lang naman pera, uubusin nyo yan. O pag binigyan ko kayo ng 1 milyon, ano gagawin nyo sa 1 milyon? Ang tanging vision na nakikita nyo kasi kayo ay nasa CCP complex. I see a vision. I see Mall of Asia. So pag binigyan ko kayo ng 1 milyon, ang tanging nyo gagawin ay uubusin nyo. Pero sa totoo lang, pag meron kayong vision, kung naiunawaan nyo ang ibig sabihin ng Panginoon, tungkol sa inuuna mo ba ako in terms of finances, hindi yung tungkol sa tithes and offering na gusto ni Lord na binibigay mo. Pero ang tinitignan ng Panginoon, may vision ba tong anak ko? Because without vision, man will perish. Kaya papansinin nyo, maraming naging manager, naging supervisor, naging CEO, sila ay nakaipon ng milyon-milyon, pero at the end, walang nangyari. Ang vision, yun ang nagbibigay sa inyo ng way para alam nyo kung saan ilalagay ang mga resources nyo. Kahit sabihin ko sa inyo, mag-ipon kayo, ang vision nyo lang naman, bumili ng sapatos. Alam mo, kailangan maging maganda, kailangan ribbon ng hair, kailangan bago yung damit. Kung yun lang ang vision mo, bisyo yun, hindi vision. Sino dito may bisyo, nakulangan ng N?
Puro bisyo eh. Sabi ko, alam mo, wala namang masama kung magpapaganon ka. Bibili ka ng damit. Walang masama doon. Pero dapat, you seek ye first the kingdom of God. Alam nyo kami ni Bishop, pag kami no nagkakapera bago pa lang kaming kasal, ang iniisip namin, church. Yun ang palagi nasa isip namin. Hindi namin iniisip kung ano bibigay sa amin ng church kasi wala namang maibigay sa amin ng church. Lately lang kami nabigyan ng salary ng church. Pero lahat noon, nagtatrabaho kaming maigi na nagpapastor. At lahat ng pinagtatrabahuhan namin, pinaghihirapan namin, ginagalingan namin, nilalagay namin sa church. Kasi ang vision namin, kaluluwa. That none should perish, but everybody comes to repentance. Amen? Ang vision namin, gusto namin mag-advance ng kingdom of God. Ang vision namin, ayaw namin, ang church may utang. Alam nyo, nung time na yon, ang mga tao, pag pupunta sa church, gusto sila pa kukuha. Tama po ba yon? Noon, during that time, ngayon, hindi no, babait nyo na kayo. Amen kayo, amen. Alam nyo po noon ng mga tao, pag walang matulugan niya, tutulog sa church. Pag walang mameryendahan yan, pupunta sa church. Pag walang ma-breakfast, lunch, and dinner, doon mag-i-stay sa church. Libreng boarding house, lahat libre. Pero sa totoo lang, maganda naman din yon. Pero, dapat magtatanim din tayo sa time na may kakayanan na tayo. Because God already gave us that ability and the anointing to produce wealth. Amen. Sino dito binigyan ng Panginoon ng ability and anointing to produce wealth? Come on. Ang goal natin, dapat 6 digit ang salary. Kaya hindi pwede na wala tayong vision. Baka naman yung iba ang vision, alam mo, ang vision ko magkaroon ako ng magkaroon ako ng bahay, magkaroon ako ng internet, magkaroon ako ng damit, makapag-mall. Alam mo, ang gagawin nyo, pag nagkapera kayo, doon nyo lang lalagay lahat. Pero naiisip nyo ba na gusto ko unahin muna ang house ng God? Alam nyo kami, nung inuna namin ang house ng God, hindi namin ma-measure. Kasi nakita ni Lord yung loyalty at mapagkakatiwalaan ka. Alam mo, sa amin, sabi ko, Lord, kahit ibigay mo pa sa akin ang pera ng mundo, alam ko kung saan ilalagay. Kasi wala akong inangkin kahit isa. Kaya ako, pag pupunta ako sa ibang lugar, ang iniisip ko, hindi yung makapamili para sa sarili ko. Iniisip ko yung 12 ko, makapamili ako 144. So, nag-iisip ako para sa ibang tao. Ako po ngayon, meron na akong ini-scholar, happy ako dun. Kasi dati wala akong pampaaral. Sabi ko, Lord, gusto ko darating ang time, meron ako mapag-aaral. Kaya ngayon natutuwa ako, meron akong pinag-aaral. So happy ako doon. Kasi may vision ako, gusto ko umasenso ang ibang tao. Sino dito ang goal niya umasenso ang ibang tao? Kaya alam nyo sa finances nyo, i-honor nyo si Lord. Huwag yung parang puro kayo pakabig. Amen? Sa boss nyo, huwag puro pakabig ha. Iisipin nyo, nagtatanim kayo, huwag nyo iisipin na gusto nyo sumweldo lang, dapat taasan ng boss ang sweldo ko. Hindi yun, dapat naman may ma-contribute tayo. Magkaroon ng kakaiba ang ating kumpanya kasi may maganda tayong na-contribute. Amen. Sino dito sa finances, alam niya kung paano i-handle? Taas ang kamay. Isa yan sa dapat nating saliksikin. Alam niyo po, ang tithes and offering, hindi na yun dapat question sa atin. Ang tithes, 10%. Nagkataon lang tithes ang tawag doon. Pero sa totoo lang, ako nahihiya ako magbigay ng 10% kay Lord. Just imagine, pag meron akong 1,100,000 lang ibibigay ko, parang nahiya naman ako, di ba? Ang matindi, pag 10 pesos, bigyan ko ng piso, parang hindi bagay sa akin. Sabi mo sa katabi mo, parang hindi bagay sa'yo, napansin ko. Magkano binigay mo kanina, ha? Di ba? Nakakahiya kayo magbigay ng piso, 10 piso, 20. Noon kasi nagagawa ko yun eh. Pero parang nahihiya ako. Sabi ko, Lord, bigyan mo naman ako ng pera. So, hindi ko alam paano ako magkakaroon ng pera. Kasi housewife rin lang ako, pero sinipagan ko. Tapos alam niyo po ba ginawa ko? Kahit nasa loob lang ako ng bahay, nag-aral ako na nag-aral. Para ako nag-MA sa bahay. Yung iba sa inyo, nasa bahay, nagte-telenovela lang. Nakikipagchismisan. Alam niyo ba, mahigit ako 10 taon na tumigil sa bahay. Ayaw ako pagtrabahuhin ni Bishop. Siya yung asawa ko na wala namang pera, pero ayaw niya ako pagtrabahuhin. Pero alam niyo, ginawa ko,
sa loob ng bahay, in-honor ko yung sinabi niya. Ayoko magtrabaho, gusto ko mag-alaga ko ng bata. Alam mo, ginawa ko, nag-aral ako na nag-aral. Nag-aral, yung lahat ng libro na pwede kong aralin. Tapos, ang pinanonood ko lang sa TV, National Geographic, Discovery Channel, yung Travel and Living. Ngayon, wala na yon. Pero noon, yun ang inaano. Pinalitan lang mga History Channel. Yun ang pinanonood ko. Yung telenovela, chip ako dyan sa mga yan. Pero tinry ko rin namang manood. Pero ginamit ko lang yun to win souls and make disciple. Para pagkausap naman ako ng nanay ko, mawin ko naman siya. Kasi yun kay Jang Gyum, yun ang simula ng lahat. Sabi, nga no, discipleship nga yan. Oo nga, sige. So, ako when I do things, I make it intentional. Kasi alam ko, yung productivity ko affected. Amen? Amen? Are you getting that? Amen. Okay, yung I, tapusin pa ba natin? Your interest. Okay, pero next week, uulitin ko ulit sa inyo, magre-recap ako. Okay, ano ba interest nyo? Okay, ano ba ang passion nyo? Si Lord ba ang passion natin? Mapapansin nyo yan. Sa umaga ba, ano bang iniisip natin? Mag-devotion? Ano ba ang interest natin tuwing Sunday? Yung Sabbath day to keep it holy? So, ano ba iniisip natin? Tumulong sa ibang tao? Ano ba nagbabaga sa puso natin para lang sa sarili natin? Para makakuha? O para mag-serve din sa ibang tao? So makikita nyo, what is your first and the greatest? Because hindi natin mayaalis, merong gusto si Lord na ipagawa sa atin. And the second is like it, love your neighbor as yourself. Sino dito nagbabaga ang puso na ang ibang tao ay makakilala sa Panginoon? Sige nga, gusto ko nga makita, ano ba, saan ka ba interesante? Yan ba interest nyo? Alam nyo, pag hindi nyo interest na maging maayos ang buhay ng ibang tao, maninira tayo. Kaya intentional na yun ang interest natin. Are you getting it? Intentional na yun ang interest natin kasi kung hindi natin interest na maging maayos ang buhay ng ibang tao, magugulo lahat. Ibig sabihin, ayaw man natin o hindi, directly or indirect, makakasira tayo ng ibang buhay. Sino dito ngayon intentional na ang interest niya ay magkaroon ng kaayusan ng buhay ng ibang tao at ikaw gagamitin ng Panginoon? At yun ang nagbabaga sa iyong puso. Come on, taas ang kamay. Gusto ko lahat. At anong gagawin nyo? Kung di nyo gagawin yan, maninira kayo. Yun lang kasimple yun. Kaya intentional yun ang interest natin. Ano yung R? Relationship. Ito lang sa relationship, piliin nyo naman kung sino yung kausap nyo. Piliin nyo naman kung sino yung pinakikinggan nyo. Pinakikinggan nyo pa ba si Lord? Ang final authority nyo ba ay Word of God? Ito ang question. Kanino ka lang ba talaga? Sino lang ba ang i-entertain mong ka-relationship? Alam mo, meron lang akong bibigay sa inyo na guidelines. Yung isa godly, pangalawa manageable. O sabihin mo, makikipag-relationship ka sa godly. Tapos makikipag-relationship ka sa manageable. Alam mo yung ibig sabihin nun? Pag godly, wala kang problema, right? It will bring out the best in you. Amen? Pag ungodly kasi, it will bring out the worst in you. So mamimili ka lang. You want a godly relationship, to be involved in a godly relationship, or to be involved in an ungodly relationship or ungodly people. Who wants to be with the godly? Okay? So ito yung pangalawa. Ano yung sinabi ko? Manageable. Because may mga tao na hindi sila okay, pero kaya mong i-manage. Tama? Yung isa, mahirap na klase. Kaya sinabi kong manageable. Yung isa kasi, you cannot handle. So, it can bring out the worst in you. So, mamimili ka kung sino ang karelasyon mo. Yang karelasyon mo ba na yan, napapasama ka? O kaya mo yung i-manage na at alam mo, this person, I'm very hopeful with this person. Hindi niya ako kayang pasamain. That person can never bring out the worst in me. I will bring out the best in that person. Amen?
So kaya wala tayong tinataboy na masama o hindi masamang tao. Gusto nga natin, ang ka-relationship natin, lahat ng tao sa mundo. Pero dapat i-classify natin kung sino yon. Dapat, pag siya ay hindi godly, dapat alam mo, you can manage that person. Right? Kasi marami ako nakikita, pinipilit pang makipagkaibigan sa alam niya na sinisira ang buhay niya. Kasi magkaibigan sila. Alam niyo kung talagang magkaibigan kayo. I remember in Proverbs, it is written, with a companion of fools, okay, man can be destroyed or man can be in ruin. But there is a brother that stick closer than a brother. There is a man that stick closer and more than a brother. So yun ang hanapin nyo na kaibigan. Huwag kayong pupunta sa companion of fools. Alam nyo nang hindi na nag-church, gusto nyo dumidikit pa doon. I think predictable, magiging masama ang buhay nyo at masisira ang buhay nyo. Or, pumunta ka sa kanya, dalin mo sa tama. Amen? Amen? Alam mo nang nagsasalita ng hindi maganda, pwede ka naman pumunta sa kanya, pero you make her shut up. I mean ba ako? Huh? Ngayon nyo lang narinig yun sa church? Yeah, you make her shut up. Anything that is ungodly, you shut her up. Because the Bible declares in Jeremiah 29, we can never be silent. Amen? Because the word of God is really burning in our heart. So they shut up and we release the word of hope in their lives. Amen? And we will never be silent and they shut up. Amen? Kasi gusto natin maging maayos ang kanilang mga buhay. Are you getting it? Are you happy about it? Amen? Okay, ano yung S at saka T? Schedule. At saka yung T is trouble. Okay, tayo na kayo. So we need to end. So ulitin natin ha. Mag-evaluate tayo kung nangyayari yung God is really our priority. Nagbigay lang ng mga major na main na concern. Unang-una, ano yung F? Finances, interest, relationship, schedule, and trouble. Kaya with regards to schedule, alam natin, we always seek first the kingdom of God. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, eto dapat mangyari. Seek ye first. Because the Bible declares we always remember the Sabbath day. Not just remember, but we need to keep it holy. And we will not misuse the name of the Lord. Kaya wag natin sasabihin, naintindihan naman ni Lord ang nararamdaman ko. Oy, wag niyong gagamitin si Lord, hindi kanya naintindihan. Alam mo si Lord mabait. Oy, wag kang magko-quote na mabait si Lord na maloko ginagawa mo. Hindi bumabait si Lord sa kalokohan mo. Amen? Naintindihan niyo po ba yun? Okay. Malinaw ba? Nasaktan ko ba kayo? Okay. Ayon sa aking devotion, wag daw ako umattend ng church. Kaninong demonyo mo yan narinig? Lumipat daw ako ng simbahan at makisama ako sa mga makukulit. Kanino ka nag-devotion? Never use the name of the Lord thy God in vain. Huwag niyo i-quote si Lord na hindi si Lord ang nagsabi. Amen. Amen? Because the Bible declares in Corinthians, bad company corrupts good character. Amen. And what if bad company, tapos meron ka pang bad character? Patay kang bata ka. Are you getting it? Because if you are good, you have bad company, it corrupts you. But if you're bad, and you have bad company, oh my,
you will be worse. Amen? Sino dito titigilan na ang pakikipagrelasyon sa mga bagay-bagay at sa mga tao-tao na hindi dapat? Ibig sabihin, dapat you get rid of that person. Manage that person well. Amen? I know you love those people, right? So ilagay nyo sila sa tamang landas. Huwag kayong maduwag. Hindi naman sila mananalo eh. Si Lord palagi ang mananalo kasi si Lord ang tama. Amen? You will never be silent. Amen? Because the Word of God is really burning indeed in your heart. So you will never be silent. In times of trouble, the more you are in trouble, the more you need God. Put God first. Sino ba dito ang hindi in trouble? Everyday kaya we can be in trouble, tama? Sino dito in trouble? Sa pera nga lang, parang palaging hanggang bukas na lang ang kakainin eh, di ba? When you are in trouble, the more be close to God, right? And the more you need to be more closer to God. Hindi yung, in trouble ako eh, kaya bahala na. Patapon na yung buhay. Sino dito in trouble? Pag in trouble ka, lalo kang tumikit kay Lord. In trouble ka na nga eh. Sabi mo, pre, in trouble ka na. Ayusin mo na. Pumunta ka sa dapat mong puntahan. Amen? Kaya ang solution lang yan, in all areas of our life, the more we are in trouble, the more we need God. Huwag kayong magrebelde sa Diyos na sasabihin nyo na, si Lord naman ang gumawa nito. Hindi si Lord ang gumawa niyan. Every good things comes from above. Walang ginawa si Lord na pangit. In Genesis chapter 1, nung nag-create siya, ang makikita nyo lang doon, verse 1 to 31, good. 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 Very good. At sino na nagsabi, Lord, yung ginawa mo bad, yung asawa ko bad, diba? Yung atmosphere ay bad. Tandaan nyo, pati ang air, pati ang vegetation, it was good. Yung mga people, it was really good, right? Kaya lang, sa dami-dami ba naman ng tree, sinabi ng tree of knowledge and tree of knowledge of good and evil and tree of life. Sige, kainin mo na lahat. Ginawan na kita ng vegetation, lahat ng seed-bearing, fruit-bearing, lahat na ginawa ko sa'yo, lahat na nagko-crawl, kainin mo. Lahat na nagfa-fly, kainin mo. Lahat na nagsuswim, kainin mo, kahit nagba-backstroke pa yung fish na yan, sa'yo yan. Diba, kahit nagba-butterfly pa yung fish na yan, na hindi siya bird, come on, kainin nyo. Ito, ang man makulit eh, palaging nangahamon eh. Mali kasi pinapakinggan eh. So, ang pinili pa rin, imbis na tree of life, kainin mo na nga rin, pati tree of life eh. Doon ka na nga eh. Wala, tree of knowledge of good and evil pa rin. Nakuha niyo ba yon? In Genesis chapter 1, Genesis chapter 2? Kaya tayo sa buhay natin, namimili tayo palagi sa dalawang tree na yon. Tree of life, tree of the knowledge of good and evil. Maraming pumipili palagi. Palagi kasing gusto na mas mataas siya kay Lord. Remember in Genesis chapter 3 verse 6, and when the woman saw that the tree was good for food, and it was pleasant to the eyes, and the tree to be desired will make one wise, she eat the fruit, take it, and gave it to his husband. Remember? The tree was good for food, and it was pleasant to the eyes, and the tree to be desired will make one wise, ending up foolish. Right? Do you want to try the tree of knowledge of good and evil? Or you will prefer the tree of life? In John 14:6, Jesus is the way, the truth, and the life. In 1 John chapter 2, verse 15 and 16, in parallel, it is written, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father and is of the world. 1 John chapter 2, verse 15 and 16, and Genesis chapter 3, verse 6 is parallel.
the fall of man. Kaya po tayo, we need to humble ourselves before God. Meaning, siya talaga ang priority natin. In the beginning, God created. He is God. Amen? Amen. Oh, wag nating i-contest yun. He is God. And He will remain God. He is the God of our family. Sino happy na ang God ng family niya ay si God, that I am. That I am. Amen? Hindi na distorted ang family sa pamilya natin because the image of God is not distorted.